Now I'm going to preach a message that says, where is your burden? Where is your burden? Pag may nakikita baing matanda na may ganito, parang kinukurot ang puso ko because naaalala ko kung paano parang nakikita ko yung nanay ko yung ganyan. Marami kayong madadaan ng ganyan sa kalye. Yung parang tanda-tanda na nagtutulak, nagbubuhat, parang kinukurot yung puso mo na makita mga kapatid because alam mo yon, dapat nagpapahinga na sila. But we're going to talk about a different burden today. Allow me to just define first what is a burden. Galatians chapter 6 verse 5, for every man shall bear his own burden. For every man shall bear his own burden. By the usual definition, burden means weight, kabigatan. And usually, we attach burden to the word problem. Tama? Kaya gumamit tayo ng word na burdensome. We attach burden to the word problem. And in fact, si Jesus mismo nag-invite sa atin nang sabi niya, mga kapatid, Matthew 11:28, call unto me, all ye that labor and are heavy laden. Ang word na kabigatan is the same word here that is heavy laden. Anong sabi niya? I will give you rest. And ito po yung ating usual na understanding pag sinabi nating burden. No? Problema, kabigatan, no? Kahirapan sa buhay. Sino may mga baong ganyan today? Ako lang ba? Alam niyo mga kapatid, this January, napaka-roller coaster sa amin, lalo na sa business. Grabe talaga. Oo, grabe talaga. Siyempre, you will not see us, alam mo yan, yung parang mukhang kawawa, pero grabe talaga. No? And I just thank God we survived January. And comes February, mga kapatid, we don't know what will happen again. You see, bawat isa sa atin may iba-ibang burden, may iba-ibang kabigatan, may iba-ibang problema sa buhay. May iba-ibang dala. Unfortunately, ang iba sa atin overloaded. Makikita mo yan pag tingnan mo yung mukha. Nakababa na lahat. Parang tinanggal na sa sarili ang karapatang umiti ba? Mayroong iba-iba sa atin mga kapatid na masyado ng heavy laden at parang masyadong maraming kabigatan. Yung problema after problema. Alam mo yung parang hindi ka pang nakahinga sa nangyari, may nangyari na ulit. Parang, Lord, kailan kaya ako Naalala ko tuloy mga kapatid yung nakita ko sa video na hinampas siya ng alon. Hindi, tumba siya. Malakas ang alon eh. Alam mo yung hindi pa siya nakabangon. Hinampas ulit ng alon. Tapos pagtayo niya, dahil malakas ang alon, natumba siya, hinatak siya pabalik. Pag ahon niya ulit, hampas ulit ng ahon. Buti na lang may dalawang mamang tumakbo, hinatak siya patabi. Minsan ganun na nangyayari sa buhay natin, yung para bang hindi ka pa nakahinga, no? Malulunod ka na naman ulit. But I thank God, Jesus really knows us. Anong sabi niya? Uy, kung ganyang kalagayan nyo, lapit kayo sa akin. Kaya sa ating mga Kristiyano, masarap ang buhay. Why? May Diyos na nakakaintindi ng ating kalagayan. At ang kanyang invitation ganito, lubog ka na, hirap ka na, overloaded ka na, punta ka. Diba kakaiba ng ating Panginoon? We are talking about burden. Yung puno-puno ka ng problema, puno-puno ka ng maraming bagay na hindi mo maintindihan kung ano na nangyayari sa buhay mo. Ano sabi niya? Come. That's why every Sunday we go to church. Because sometimes we go to church just to unload. Hindi naman sa atin lahat pumunta ng church para mag-worship. Some of us, you go to church kasi bigat na talaga eh. Ang iba nga, matagal na hindi nagsimba, pupunta ng church. Bakit? Eh, mabigat na talaga eh. Pero anong maririnig mo sa Diyos? Nagre-reklamo mo ba? Nasabihin ba niya sa si Renali, ikaw Renali, pupunta ka lang pag may ibubuhos kang basura ha, ay wala ganun ang Diyos. In fact, it was His invitation. Kaya magdala kayo ng maraming problemado sa church.
Magdala kayo mga kapatid ng maraming masasama ang buhay sa church. Bakit? Gustong-gusto ng Diyos yan. Natapunan mo siya ng lahat ng kabigatan mo. Overloaded ka, yung parang tulirong-tuliro ka na. You go to Jesus and you pour out everything to Him. Why? He wants it. He likes it. And He wants to do it. Kaya masarap maging Kristiyano. Why? Meron tayong avenue. Meron tayong mapupuntahan. Meron tayong mapagbubuhusan. Ang hindi Kristiyano ginagawa, nagwawalwal. Tama? Nasa bar. Nagdodroga. Nagbabarkada ng masama. Ano pa iba? Nagpapakamatay. Tayo iba mga kapatid. Pag overloaded ka na talaga, ano ginagawa mo? Luhod. Pag hindi na talaga kayong ginagawa mo, tawag sa Kanya. Why? Gustong-gusto ng Diyos yan. It is in fact His invitation for us. Anong sabi niya? Casting all your cares to Him, for He cares for you. So normal, huwag kang mahiya. Amen? Huwag kang mahiya. Yung parang feeling mo, ikaw lang sumisigaw dyan kasi para ikaw lang yung maraming problema. Hayaan mo lang sarili mo dyan. Huwag mong ikahiya yan because God loves what you're doing and He enjoys it. Kasi ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo. Tapos tayo mga kapatid, parang nahihiyang ibigay ang kahirapan sa Diyos. So dapat, no, bukas ang ating kaisipan, may kahirapan ka, pasa mo sa Kanya. Gustong-gusto niya yun. Matutuwa siya pag ginawa mo yun. And thank God, meron tayong Jesus na pwedeng maasahan sa ganitong mga bagay. But you have to understand as well, no, nung kanina ko lang ito binasa yung verse na ito, and I realized kung paano ko siya na-misquote ng maraming panahon. Kasi sabi ng Matthew 11:28, di ba? Come unto me, buksan niyo Bibles niyo. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Anong sabi niya, verse 29? Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest in your souls. Anong sabi ng verse 30? For my yoke is easy, and my burden is light. So understanding ko sa verse is, akala ko yung word na burden sa verse 30 is the same word na heavy laden sa verse 28. Parang yun ang pagkaunawa ko before. Na para bang yung kabigatan mo, ipasa mo sa Kanya, tapos bibigyan Kanya ng kabigatan na mas magaang-gaang. But if you will read the verse carefully, you will understand, ganito pala yun. Ang kabigatan mo, ibigay mo sa Kanya, and then, in return, bibigyan Kanya na magagawa. Because the word burden in verse 30 actually means responsibility and load. That is why Galatians 6:5, ang sabi ng Bible, mga kapatid, balikan natin ang text natin. Ang sabi ng Bible na Galatians 6:5, for every man shall bear his own burden. We are being encouraged na magbitbit tayo ng ating mga sariling responsibilidad. Ibig sabihin ganito yon. Ang invitation ng Matthew 11:28 is ibigay mo kabigat mo sa Kanya. Okay? Paano niya? Now, ang understanding natin, in return, magiging mas magaan ang daladala mong problema sa buhay. Kasi my yoke is easy and my burden is light. But that is not what the word means. Ganito yon. Marami kang bit-bit na kabigatan, overload ka. Ipasa mo sa Kanya. Kukuhanin niya, in return, may responsibility siyang ipapasa sa iyo. Now listen, why is it important, guys? Kasi alam ko, mas masarap kuya-kuy sa buhay. Mas masarap mabuhay ng carefree, Sister Hersha. Yung wala kang pakialam, badaris mo. Maraming ganyan ngayon. Maraming ganyang tao ngayon. No? Yung parang, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala ako sa buhay ko. Magta-travel ako, kakain ako sa lahat ng gusto kong kainan, magbibisyo ako, or wala akong pakialam sa buhay nyo, basta carefree ako. Ano ibig sabihin? Isang tao na wala siyang ibang inaalala at wala siyang ibang iniisip. Isipin mo gano'ng kasarap ang ganyang buhay. Yung kahit na namamatay niyo sa gilid mo, bahala ka dyan, buhay mo yan, buhay ko. Ito, di ba ang sarap na ganong buhay?
Pero tayo pala sa church, hindi dapat ganun. Tayo sa church, mga kapatid, ay tinuturuan ng Panginoon na magbitbit ng ating mga burden. Kaya ang message ng Panginoon sa atin is, where is your burden? Nasaan na yung bit-bit mo? Nasaan na yung load na dala-dala mo sa buhay? Narinig ko nung nakaraan, pinost ko. The heavier the burden, the deeper the footsteps. At ang footsteps natin ang nagmamark ng buhay na meron tayo. Now you can make a choice. It's you live and you die, or you live and make a difference. Now, if you want to make a difference, carry a burden. Why? Yung footsteps mo magmamark sa buhay ng taong nadaanan mo. Yung footsteps mo magmamark sa buhay ng taong katabi mo. Bakit? Kasi nagdadala ka ng burden, mas lumalalim yung apak mo, mas nagiging meaningful ang buhay mo. Now, think about this. Apolinario Mabini died at the age of 39. But he is still remembered up until today. In fact, he was a layman. Alam niyo kung bakit? Pag-graduate niya ng school, kinausap siya, mga kapatid ni Aguinaldo. Sabi niya, kailangan kita para sa himagsikan. Anong binitbit niya? Naging utak ng himagsikan. Binitbit niya yung burden na sa kanyang balikat. At a very young age, 39, he died, but he was still remembered up until today. Jose Rizal died at what age? 30 plus. He is still being remembered up until today. Why? Kasi they carried a burden sa kanilang mga buhay. Kaya tayo, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay na carefree. Hindi tayo pwedeng mabuhay na sarili mo lang. Buhay mo lang, hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganun. It's time for us to open our understanding this very moment that all of us should answer this question, where is your burden? Nasaan na yung dapat bit mo sa buhay? Alam nyo, great men in our time, not in the Bible only, great men in our time, pag kinausap mo sila, they don't live for themselves. Si Elon Musk na nga lang eh. Well, I really don't like, yung kanyang mga plano, napaka-anti-Kristo talaga. But you listen as he speak. Alam niyo kung bakit gusto niya mag-create ng ganung mga bagay? Because he wants to save humanity from extinction. He is not doing that for himself. He is doing it for the world. And well, we don't care. Magra-rapture eh. Ano ibig sabihin? Ang buhay natin na walang bit-bit na responsibilidad, walang kwentang buhay. Now, iba-iba yung burden na pwede nating bitbitin. Iba-iba yung kabigatan, yung load na pwede nating bitbitin. Before I say, mga kapatid, before I discuss these 4 things, ulit ang tanong, ganito, where is your burden? Or let me rephrase the question, what is your burden? Ano yung bitbit mo? Ano yung load na karga-karga mo? Now, iba-ibang load na bitbit natin. Unahin natin yung load to self. Hindi po masama mahalin. Hindi po masama asikasuhin ang pangailangan ng sarili. Kasi pangit rin naman, di ba? Yung ikaw, yung mukhang kailangan ng tulong, tapos tulong ka ng tulong sa iba. Hindi rin maganda eh. Now, you have a burden for yourself. And all of us have. Kaya nga, di ba, gusto ko yung term ni Sister Marivic nung last week. Gusto ko ng marangyang buhay. 5 beses yata niyang inulit, di ba? Gusto ko talaga ng marangyang buhay. Kasi meron siyang burden na yung kanyang sarili ay mapalago niya. Walang bit-bit na burden para mag-succeed ang buhay. Walang responsibilidad. Now, I was studying about the call of David into kingship. And this I realized.
1 Samuel chapter 16, David was anointed king at the age of 13 or 14 or 15. And then after nyan, naging armor bearer, tsaka naging singer siya ni Saul. Kaya ang mga singer talaga, yung pinaka-the best na hari ng Israel, singer. Musician, guys, musician. Chapter 17 of the book of 1 Samuel, kinalaban ni David si Goliath. Now listen very carefully. 16, may anointing. Pero ang nagbigay ng entrance and welcome kay David sa kingship, ang kanyang victory kay Goliath. Alam niyo kung paano siya nagkaroon ng victory? Sa lahat sa mga tao sa ng Israel during that time, si David lang nagkaroon ng burden to fight Goliath. That is why your anointing is not enough. Yung calling na naramdaman mo, na experience mo, hindi enough yan. Dapat may bitbitin ka na burden sa sarili mo that will push you to do something. At yan ang meron si David. Yan ang bitbit ni David. Sabi niya, sino to? Sino tong walang pakundangan na tao ito na ba't niya binabastos ang Diyos natin? Anong meron si David? Yung burden na ipagtanggol ang pangalan ng Diyos. Bit niya yun. At sa dami sa kanila, siya lang may ganun. He was being anointed as a king before that. Pero hindi siya na-welcome ng buong Israel. Pero after nyan, everybody was clapping for him and everybody was ready to welcome him to be a part of Saul's house. Bakit? It's because yung burden niya, mga kapatid, ang nagtulak sa kanya para makapasok siya doon sa moment na yon. That's why I ask you again today, what is your burden or where is your burden? Number 1, burden to self. Magkaroon ka ng burden of self-improvement. Again, going back to the life of David. Ano ang profession ni David? Shepherd. Ano trabaho niya kay Saul? Musician. Ano ang ginagawa ni David? Self-improvement. Habang nagbabantay, malamang, makapag-practice nga, makapagtugtog nga, makapag-play nga, not as a shepherd, but as a singer and as a musician. At yung shepherd into becoming a musician. Anong next na position niya? Armor bearer. Why? Walang tigil ang practice ni David ng kanyang slingshot. Walang tigil, mga kapatid, ang practice ni David ng pagbitbit ng mabibigat na bagay. Ang naging next na trabaho niya kay Saul, armor bearer, before he was even crowned as king. And he was already anointed as king. Si David may moment ng self-improvement. Maglagay ka naman ng burden sa sarili mo, kapatid. Nandyan po ba kayo? Ha? Maglagay ka ng burden sa sarili mo na ma-improve mo buhay mo. Ka makontento. Yung nag-aalaga ng tupa, na-hire a singer, tapos magbibigay tayo ng dahilan na mahirap lang ako, hindi ako pwede sa ganyan. Wala, di ba? Alam yung marami sa sakit talaga sa atin. Yung katamaran, na ganito lang trabaho ko, hindi, ganito nila ako. May security guard nga, nakagraduate ng abogado. Pumasa pa sa bar. Bakit? Kasi may desire to improve. Marami sa ito yung ginagawa natin. Masyadong maliit ang tingin natin sa kalagayan natin at nawala sa isip natin yung ma-improve, na wala ang burden sa sarili natin, na maangat ang kalagayan natin bilang tao. You can do better than yourself, mga kapatid. God did not call you para sa ganyan lang. He called you because He saw something that you can become in you. Please lang, number 1 burden for self. Magkaroon ka talaga ng desire. O yung mga kasama namin sa bahay, tinutulak namin mag-aral. Why? Forever ka bang magkukuskus ng labada ng ibang tao? Forever ka magpa-plansya ng damit na hindi sa'yo? Dapat hindi. So dapat hanggang dyan ka, nagtatrabaho ka, desire. Mag-aral ka, mag-test ka, magnood ka sa YouTube kung anong pwede mong gawin. Why? Because sabi mo sa sarili mo, 6 years ko lang gagawin to, 5 years ko lang gagawin ito, mag-i-improve din ako. After that, ibang level ng trabaho, mga kapatid. Magkaroon ka ng burden sa self mo. Maawa ka naman sa sarili mo. At maawa ka sa magiging anak mo.
Naawa ka mga kapatid, si generation na susunod sa'yo. Wala kang kapangapangarap sa buhay. Ano mangyayari sa susunod sa'yo? Yung hindi ka na nangarap kasi napangasawa mo na pangarap mo. Ano yun? Ha? The search is over the moment I found you. Ganon. Diba? Now, pangalawang burden, this is a very noble burden. Burden for the family. Yung kinabitan namin ng aircon sa Mindoro, mag-asawa na walang mga anak. O walang anak. Tita ni Sister Candy yun. Grabe, ang daming pera. Alam mo yung parang pag binilang mo, mamatay ka lang, siguro hindi mo maubos bilangin yung pera nila. Lawak ng kalupaan, ekta-ektare ang manggahan, gano'n, may fish pond, may lupa dito, may lupa doon. Pero alam mo kung saan ko sila na-appreciate kahit wala sila sa Panginoon? Yung kanilang desire na tumulong sa pamilya, grabe. Nagpatay ng apartment, pinatira, libre ang kamag-anak. Nagpatayo ng bahay, pinatira, libre ang kamag-anak. Mga kamag-anak hindi makapag-aral, ginagastusan, pinapaaral, libre tira. Kuryente, libre, tubig, libre. Sabi ko, grabe kakaiba. Hanggang ngayon, ang kanilang investment para sa kanilang pamilya. Kaya utang na loob sa atin, ha? Yung mga taong wala sa church, may tamang pananaw pa pagdating ng trato sa pamilya. Tayo minsan mga Kristiyano, makasarili masyado. No overburden sa sarili. Yung parang wala ka na iba nakikita, me and myself na. Yung puro selfie na yung moment mo. Huwag ganun. Alam niyo mga kapatid, noble ang burden para sa pamilya. Mga kabataan, sabihin na natin ang realidad, hindi kayo pinalaki ng mga magulang nyo para sabihin nating bayaran sila pag tumanda sila, hindi ganon. Pero magkaroon ka ng burden, kusang loob mo. Kusang loob mo yun sa pamilya mo, sa mga magulang mo, alangan na mapagtanda nila, ikaw pa rin yung tutulungan nila, di ba nakakaya na yun? Nung 1-year-old ka, ikaw tinutulungan. 35-year-old ka na, ikaw pa rin tinutulungan. Hindi ka nahiya, hindi nagbago ang takbo ng buhay mo. Mga kapatid, burden for family. Tinuturo talaga ng Biblia sa atin yan. Maging maayos tayo pagdating sa ating mga pamilya. Ang pamilya po yan. Minsan may mga mag-asawa nag-aapa pagdating sa tulong sa pamilya. Pinagpadala ka na naman doon, di mo sinabi sa akin, ganun. Hey brother, sabihin mo kasi sa asawa mo, kaya kayo away ng away eh. Pero misis, pag sinabi sa'yo, huwag kang pumigil. Amen ba sa mga asawa dyan? Ha? Huwag kang pumigil. Bakit? Responsibilidad natin na may burden tayo para sa ikayos ng ating mga pamilya. It's a very noble burden. No? At kung mayroon kayong kakayahan, magpaaral kayo ng mga pamangkin nyo. Huwag kayong mag-expect na yung pinaaral nyo, pagka-graduate, buhayin kayo. Huwag ganun ha. Ang pagtulong, hindi investment. Na baka pagtanda mo, sabihin mo na sana yung mga tinulungan ko, dapat tulungan nila ako, hindi ganoon ang pagtulong. You want to really understand what is pagtulong? Tulungan mo at wala kang pakialam kung lilingunin ka niya pag umayos na buhay niya. Yun ang totoong pagtulong. Paaralin mo, patapusin mo. Pag dumating ang time na okay na siya sa buhay niya, kahit na hindi ka niya lingunin, masaya ka. Hindi ka bitter. Why? Ang desire mo ay hindi tumulong. Pero ikaw ay kung magpapaaral ka at isipin mo sana pagtanda ko, tulungan niya ako, ang ginawa mo investment. So investment pala plano mo sana, nag-pro-life ka, nag-St. Peter ka. Kausapin mo Sister Nieve, kausapin mo Sister Erika. Investment pala hanap mo eh. Ang tulong hindi ganon. Alam niyo magandang bagay sa pagtulong? Hindi yung tinulungan mong babalik sa'yo. Diyos. Yan ang magandang bagay sa pagtulong. Pag may tinulungan kang tao, Diyos ang maghanap ng paraan, paano ka mabalikan? O pili ka, ang Diyos ang tutulong sa ipabalik, o yung taong tinulungan mo tutulong sa ipabalik, doon ako kay Jesus. Iba klase siya pag nagbalik ng tulong. And again, burden for family. Pangatlo, burden for others. Ito mga kapatid, shinare ko sa mga kasama namin sa company. Sabi ko sa kanila, we are having a business hindi para yumaman. At sa inyo na nag-iisip na mayaman ako, pagpalain kayo ng Panginoon. But we are having a business hindi para yumaman. We are having a business for different reason. At isa sa dahilan, para makatulong sa kapwa. Hindi pala magandang dahilan ng negosyo na magnegosyo ka para yumaman ka.
Napaka-nearsighted pala na business model yun. Yung magninegosyo ka para lumago ka, yung ganong business model pala, napaka-short-sighted. Kasi pag meron ka na, mauubusan ka na ng desire. Pag lumagpas ka, greed ang bagsak mo. Pero pag nagkaroon ka ng greater desire na tumulong, hindi ka mauubusan ng pangarap, hindi ka mauubusan ng effort, at hindi ka aabuti ng pagod at satisfaction. Bakit? Alam mo, there will always be somebody that needs your help. Iba mga kapatid, pag nagkaroon ka ng mindset na dapat makatulong ka sa iba. And I want to call that burden for others. Kaya ang tanong ko, where is your burden? Pag ikaw na tao na bubuhay ka, wala kang burden for others, malungkot buhay. At alam mo, pag namatay ka, walang may makaramdam. Walang may makakamiss sa'yo. Yung mga tatay sa funeral mo, mga kapatid, scripted naman yun. Napakabait talaga ng tao yan. Di ba ganun? Di ba ganun, no? Yung parang, naku, mamimiss ko talaga siya. Pero walang impact yun. But if you will have burden for others, bakit gusto ko siyang idiin? Kasi pag binasa mo yung Bible, napakaklaro. Ang sabi ng Biblia, true religion is this, remembering the poor and the widow. Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, iniwanan tayo ng responsibilidad. Hindi lang para mangaral ng mabuting balita, kundi para tumulong sa nangangailangan. Okay? Now listen, ang problema sa atin, feeling natin minsan, tayo palagi may kailangan. Kaya ayoko talaga mga kapatid na magkaroon tayo ng poverty mindset. Oo, nagpaalam mo kay Pastor Alan, maybe sa March magturo tayo mga kapatid ng financial IQ 101, tsaka business 101 mga kapatid. Magsumikap tayo, gumawa tayo ng paraan na lumago tayo kasi ang simbahan hindi lang iniwanan ng responsibilidad na mangaral ng mabuting balita. Ang simbahan iniwanan ng responsibilidad na tumulong sa kapwa. Tingnan niyo si Jesus Christ, nagpapakain, nagpapagaling. Kasi yun ang mindset natin dapat. Yun ang isa sa kultura natin. Kaya ang church natin minsan ayaw pasukin ng mayayaman kasi mukha tayong, ang tingin nila sa church natin minsan, para mukhang pera eh. Pag narinig nila dito, hindi naman sa ating church, mababait ang ating pastor. Minsan may mga simbahan na, hala, pera, bigay. Pangit yung ganun. Kailangan natin magbigay. Pero dapat ang mindset natin ganito. Dapat tumutulong ka sa kapwa mo. Dapat mga kapatid, ngayon pa lang sa mga kabataan dyan, sa mga nag-aaral dyan, sa mga nagtatrabaho dyan, we should have burden for others. Magbitbit ka ng kabigatan. Huwag naman yung puro sarili mo lang. Tataba ka lalo. Tataba ka lalo. Yung problema ko, yung kailangan ko, yung gusto ko, yung ganon, puro ka ganon. Tataba ka pag tumingin ka sa salamin mga kapatid. Baka hindi mo na makita sarili mo, natakpan na ng lahat ng personal na hinahanap at kailangan mo sa buhay. Anong maganda dyan? Magbitbit ka ng burden para sa ibang tao. Kahit na pa konti-konti. Kahit na pa 500, pa 300. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga donor na scholar natin, hirap na hirap sa buhay. Alam niyo yung binibigay nila sa scholar? 500 per month. But what a burden. What a burden. Sabi ko, grabe itong mga tao nito. Alam ko, kulang talaga buhay nila, pero may burden na tumulong. Pero yun palang kailangan natin. The moment sinimulan mo pala sa buhay mo, magkaroon ka ng desire na tumulong sa iba, nagiging mas magaan at nagiging mas maraming daluyan ng pagtulong. At ang church natin, dapat ganito ang mindset. Huwag mong isipin na magsisimba ako kasi kailangan ko ng tulong. Huwag. Dapat mawala sa atin mga kapatid yung mindset na ako na lang palagi kailangan ng tulong. Dapat matanggal sa mindset natin yun. Dapat ang mindset natin ganito, sino pa kayang pwedeng matulungan? Di ba? Paano kaya ako maka-extend ng tulong sa iba? Paano kaya ako magkaroon ng burden na kailangan dyan mga kapatid, burden? Kasi masyado tayo na-overwhelm ng ating mga sarili. And God help us today. Bigyan niya tayo ng burden. Masyado tayo na-overwhelm ng ating mga sarili. Sino ba naman hindi mo overwhelm? Ganito lang yun eh. Okay?
Bayaran sa bahay, bayaran sa tubig, bayaran sa kuryente, tuition ng mga anak, pagkain, lahat-lahat. Ako, nalula ako sa expenses namin isang buwan. Kinumpute ng asawa ko, sabi ko, hala. Oo, hindi ako pwede mag-relax. Grabe. Sabi ko, ito yun. Kaya may burden ako ngayon eh. Grabe ang laki. Malaki talaga. Pwede bang sabihin? Malaki talaga, grabe. Hindi talaga pwede mag-relax. Pero alam niyo mga kapatid, lalo ko na-challenge. Why? Kasi kasama dyan yung burden na yan, mayroon kang tinutulungan. Merong mga tao, mga kapatid, na affected doon sa bagay na ginagawa mo. So bit-bit mo sa balikat mo yon. Bit-bit mo sa buhay mo yung kagaya ng ganitong babae, mga kapatid. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang bit-bit niya. Nakakatayo naman siya. Hindi naman siya nagkaroon, mga kapatid, ng osteoporosis sa bigat ng bit-bit niya. But you see, you have to understand, ganitong maganda sa buhay natin. Marami tayo dapat bit-bit. Hindi lang sarili natin. Boring ang buhay na ganoon. Marami tayong bit-bit. At lalo na ba dyan, burden para sa iba. Alam ko, marami kang personal na issues at personal na problema. Pero the moment na sa kabila ng kagipitan mo sa sarili mo, mag-spare ka ng tulong para sa iba, maniwala ka, mas masaya ang buhay. Mas exciting ang buhay. Hindi dahil ibibless ka na Diyos pabalik, pero masarap ang pakiramdam na may buhay na napapangiti, may buhay na nadugtungan mo ng lakad, may buhay na napag-graduate mo, mga kapatid. Masarap ang pakiramdam na may buhay na napakain mo once a month or once a week sa isang kakarampot na meron ka kahit nakulang ka. And I pray to God, bigyan niya tayo ng ganong burden. Bigyan niya tayo ng ganong desire. Kasi alam niyo mga kapatid, ang mundo talaga na ito, tinuturuan tayo maging selfish. Maging makasarili. Ipipresent sa'yo ng mundo lahat ng kulang at wala sa buhay mo. Ano mangyari sa'yo? Magiging busy ka na kakahanap ng kulang na yan. Pero hindi pala tama. And I believe our church, mga kapatid, ay gamitin ng Panginoon sa bagay na yan. I believe our church will later on gagamitin ng Panginoon sa mas maraming tao na matulungan at buhay na magbago. But the greatest burden among all is our burden for the Lord. Our burden for the Lord. This is where I will stay and this is where I will end. Our burden for the Lord. Wala nang bibigat at wala nang mas mahalaga. Wala nang mas titibay at higit na mas importante kundi ang bawat isa sa atin na meron tayong bit-bit na kabigatan para sa Panginoon. Ilan kaya sa atin, mga kapatid, yung pumupunta ka ng church, ang kabigatan mo lang dalhin sarili mo. Tama? Ilan kaya sa atin, ang kabigatan mo is yung madala mo lang sarili mo sa upuan na yun every Sunday. Para sa iyo, kabigatan na yun, minsan absent ka pa. Bakit? Nasobrahan sa bigat, pastor. Di ba? Ilan sa atin minsan yung parang pinipilit mo na lang sarili mo kung makarating sa upuan na to every Sunday at para sa iyo, victory mo na yon. Paminsan-minsan, okay. Pero yung 2 years, 5 years ka na sa church, ang victory mo makarating sa church, there's something wrong with your mindset. Hindi mo kilala ang Diyos mo. At hindi mo alam kung bakit nasa church ka. Uulitin ko sabi ng Mateo, tinawag niya tayo para ibigay ang burden natin sa Kanya at para palitan niya ng responsibility. Your calling involves responsibility. Anong sabi ng Peter, mga kapatid? You were a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people, a holy nation. Anong next ng choosing? That you should doing. You understand? Na-i-enjoy mo masyado, pinili ka, tapos nagtambay ka. Sige nga, subukan mo, i-hire kita, tapos tumambay ka. May choosing, may tambay, anong next? May firing. O si Santi ka talaga. Bakit hindi mo ginawa trabaho mo? At marami sa ating Kristiyano, mga kapatid, we enjoy the grace, we enjoy the mercy, we enjoy the forgiveness, we enjoy the favor. Pero tambay tayo sa church, wala tayong bit-bit na burden.
Again, the question is, where is your burden? Ang sabi ng Galatians 6:5, ulitin ko, for every man shall bear. Dapat may bit-bit ka talaga. His own burden. Ano ibig sabihin? Sarili mong responsibilidad. Ang iba sa atin, masaya pag may nagawa ang iba. Feeling mo, accomplishment mo na. Listen very carefully. Kung si Sister Shane may nadalang bisita sa church na convert, masaya tayong lahat. Pero hindi mo burden yon. You understand? Pwede tayo maging masaya sa success ng iba, pero ang success ng iba, hindi natin success. You understand? So ang responsibility ng iba, hindi natin responsibility. Dapat tayo mismo may bit-bit tayo sa ating mga sariling burden. Meron tayong hawak-hawak na responsibilidad. Meron tayong karga-kargang burden. Sabi ng Bible, every man shall bear his own burden. Kaya ang tanong ko ulit, where is your burden? Yung responsibilidad mo. Yung load mo. Ang ating pastor overloaded. Sa totoo lang, overloaded. Isipin mo, plano niya dapat magstay sa church na ngayong buwan. Hindi talaga siya makapag-stay. Nandun sa Nasugbu, next week sa Laguna yon. O next week pala. Overloaded. Pero hindi po pwedeng siya lang ang loaded. Dapat tayo loaded. Dapat may bit-bit ka. Dapat may hawak-hawak ka sa sarili mo na alam mo, this is what I do for God. This is my responsibility for God. Dapat mayroong ganong moment ka sa Diyos. Hindi pwedeng hindi, guys. Hindi pwedeng wala. Pastor, tithe giver ako, burden ko yun. Hello! Ang tithing, hindi burden. Kaya magbigat ka pa mga kapatid ng 15%, 20%, hindi burden yan. Ang pinag-uusapan natin, yung kabigatang bit-bit mo at dala-dala mo, alam mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Ito yung burden. Now, let me talk to you about burden example. Ako na-bless kina Brother June Narag. Saturday ng tanghali, mag-half day. Babiyahe papuntang Caloocan, galing Binyan. Alam niyo gano'ng kalayo yon? Ilang oras na biyahe yon? Nagbibinyan kayo, di ba? Hanggang Caloocan. Dadating doon alas 3. Matatapos ang Bible study alas 6. Babiyahe pa uwi ng Binyan. Sunday na umaga, kung magsisimba ka na ng pamilya, galing Binyan, didiretso ulit na Caloocan, susunduin ng pamilya. Dadalhin dito sa Batasan. Ihahatid ulit. Tapos uwi ng Binyan. Hindi ba burden yun? Itong mag-asawa magpamilyang ito, nakita natin kalagay ni Pastor Elmer. Hirap na nga maglakad yun, no? Ang kanila na auto sa taas ng bundok. Anong klaseng burden yun? Mabigat na burden yun. Bakit ko siya dinidiin? Kasi alam ko masarap ang buhay ng relax. Masarap ang buhay na dadating ka, mag-worship ko, uwi ka na masaya ang fellowship. Masarap ang buhay na ganun. But hindi yan ang dahilan kung bakit nasa church ka. Tinawag tayo para may bit-bitin tayo. You understand me today? You understand me, guys? Masarap ang buhay nang walang ginagawa. Masarap ang buhay na walang iniisip, Sister Beth. Senior na nga eh. Pinipilit mag-outreach, pinipilit magdala ng bisita sa church. It's burden. Masarap yung pupunta ka lang tapos wala lang. Tapos makikinig ka kay pastoralan tapos tatawa ka, di ba? Mag-i-enjoy ka, mag-worship ka, uwi kang masaya, masarap ang ganun. Yung meron kang willingness na mahirapan, yung meron kang willingness na pagpawisan, yung meron kang willingness na mawalan, meron kang willingness na papagod because you know you're doing it for God, that's burden. At anong mangyayari sa church natin? Kung pakunti ng pakunti sa atin, kunyari ang mawala ng ganang magkaroon ng burden. Masarap talaga maniwala kay mga kapatid. Ako natitempt talaga mag-relax. Ako talaga natitempt mag-relax. Ang sarap kayo mag-travel at pumunta kung saan-saan, tapos paatid ako dito na parang wala lang. Di ba?
But then I realized, just recently, ang silbi ng buhay. Kung wala kami nagagawa para sa Kanya. It hit me so hard. I preach about this today. I'm preaching it for myself. Mahirap palang mabuhay na komportable, Mr. Rachel. You will be tempted to relax. That's why recently, tanong ko sa sarili ko, Lord, nasaan na yung kabigatan? Lord, nasaan na yung bit-bit ko supposed to be? Masarap kasi ang walang ginagawa at masarap ang buhay. Pero wala palang meaning doon. Wala palang joy doon. Wala palang essence doon. Wala palang purpose doon. Alam niyo yung masarap na buhay, yung alam mong meron kang binibitbit para sa Panginoon. Yung alam mong meron kang pinaghihirapan para sa Panginoon at meron kang pinagsisikapan para sa Panginoon. Yung kung ano mga personal na mga bagay, mga kapatid, ilagay mo yan sa dulo. Because as far as I can remember, this is how simple it will sound. But seek ye first. Not yourself. Not your family. Not your career. But seek ye first the kingdom. Minsan, willing ka nang mamatay ng kakakayod para sa pamilya mo. Wala ka ng time para sa kingdom. So where is your burden today? I hope you receive this message as a message from your pastor. Kasi ito yung gumuguhit sa puso ko this one whole week. Parang nakakatakot ang mundo. Pag tayo mga Kristiyano, mawalan na ng gana na magkaroon ng burden para sa gawain niya. Wala na yung sacrifices. Wala na yung willingness na mahirapan. Wala na yung willingness na mapagod. Minsan, feeling natin responsibilidad pa ng ating pastor at ng Panginoon na may ginagawa tayo sa church. It's not, mga kapatid. It should be our burden. That's why today I pray sa pagtapos natin, huwag tayo magtapos na may sigawan. Magtapos tayo na isang panalangin at na isang solemn worship na sinasabi natin, Lord, ibalik mo yung burden na yan. Yung nawala ko na passion na yan. Yung nawala ko na desire na yan. Yung nawala ko na init na yan. Ibalik mo, Panginoon. Where is our burden? Minsan nga, pagpunta dito weekdays, parang hirap na tayong pumunta. Sa mga malalayo, kagaya sa Cubao or sa usaang man, maintindihan mo. Pero paano tayong malalapit? Where is our burden? Sabi ng verse 7, chapter 6, before we end, do not be deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth in the flesh, listen, will reap in the flesh. Ano ibig ko sabihin? Pag dito naghirap ka, pag dito nagtrabaho ka, pag dito nagnegosyo ka, lalago ka, mapopromote ka, aayos buhay mo. But that is not the best of all. Ang sabi ng Bible, but he that soweth in the Spirit shall also reap in the Spirit life everlasting. Pag yung effort natin, inilagay natin sa spiritual, ang ating masamoye kaya sa, ang ating maririp is eternal life. Kaya mga kapatid, pakiusap, maglagay ka ulit ng burden. Huwag kang maglingkod sa Panginoon, na-relax ka. Kasi yung mga taong relax sa kanilang paglilingkod, yun ang mga taong mabilis mawala sa church, walang dahilang manatili. Pero pag may burden ka, may suot-suot ka, may karga-karga ka, may bit-bit ka, kahit parang ayaw mo na, pupunta ka sa church. Why? Because you have a burden for the Lord. Meron kang responsibility, meron kang kailangan gawin para sa kingdom. Sabi ng Bible verse 9, let us not be weary in well-doing, but in due season, we shall reap if we faint not. Meron pong promise itong ginagawa natin sa Panginoon. Meron pong result itong ginagawa natin sa Panginoon.
Ang sabi ng iba sa atin minsan, baliw kayo, yung buong buhay nyo, oras nyo, ginugugol nyo sa church, anong mahihita nyo dyan? Tinanong na rin mga kapatid ni na Pedro yan sa Panginoon, Panginoon, we have given our everything, lahat iniwan namin para sa iyo, anong amin dyan, Panginoon? Sabi ng Panginoon, well, simple lang Pedro, you have times 10 of what you left, plus eternal life. Sipin nyo yun, mag-invest ka sa kaharian ng Panginoon, you will receive times 10 of what you left in this world. At hindi yung pinakamaganda dyan. Ang pinakamaganda ganito, may buhay ka na walang hanggan. But you will never experience that kung hindi mo bit ang burden para sa Panginoon. Now listen as we end. Iba-iba sa atin ang capacity natin. Iba-iba ang kaya natin gawin. Ano ibig sabihin sa Erica? Iba-iba ang burden natin. Hindi naman po pwedeng lahat tayo preacher. Hindi po pwedeng lahat tayo maging pastor. Iba-iba. Pero kung ano man yung burden na yan, bitbitin mo yan. Ilagay mo sa balikat mo, itali mo sa buhay mo, na kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan yan. Why? Ilagay mo sa sarili mo, Lord, burden ko para sa iyo ito, God. This is my burden. Ang sabi mo, carry our burden, God. This is my burden. Na kung yung burden is yung pagkanta kagaya na ginagawa ng choir, then let it be their burden. Kung ang burden pag-aasikaso doon sa likod kagaya na ginagawa ni Sister Val, let it be their burden. Pero bawat isa sa atin may burden. Bawat isa sa atin dapat may karga-karga, may bit, may dala-dala. Hindi po pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Mga kapatid, dinidiin ko siya today. Because I want you to live a good life in God. A blessed life in God. And a more meaningful life in God. Malungkot ang buhay ng isang Kristiyano na walang ginagawa sa Panginoon. Hindi siya worth living kung bibitin natin ang burden na nilagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. I don't know what it is actually. Pero kung bibit-bitin natin ang bawat burden na nilagay ng Panginoon sa atin, panigurado mas may enjoy natin ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa palaging may burden na magpalit ng ating kurtina. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Burden yan. Marami sa atin, 5 taon na tayo dito. Hindi natin pinapansin yan. Burden yan. Ang pagpapaganda ng church, burden. Ang pagstay sa church, burden. Ito malungkot na realidad na wala na tayo ng malalim na burden para magstay sa church, especially mga kabataan natin. Malungkot na realidad. Matagal ako sa church. Ang bawat simbahan, mga kapatid, dapat may mga young people talaga dyan na willing mahirapan magstay lang sa church. Kasi sila yan ang nagiging kamay at paa ng pastor. So today, let me close, mga kapatid, by again asking you the same question. Kung saan ako nagsimula. Where is your burden? Or maybe, what is your burden? Tinawag kayo tayo para mag-relax o para may gawin? Tinawag tayo para maging hayahay o para may bitbitin? Sana, ngayong umaga, nalatag ko ng klaro itong aking gustong iparating sa inyo. Again, inuulit ko. We need to have a burden. We need to have a burden. Dapat ramdam mo, bit-bit mo, dala-dala mo, at alam mong sa'yo. Regardless of your age, and regardless of your capacity. Magkaroon tayo ng burden. Hindi dahil inutusan ka, kundi dahil burden mo. Yung bagay na ginagawa mo dahil gustong-gusto mo, dahil burden mo.
So we close our eyes today as we meditate.